Okay, bago po tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Awitin natin yung pasalamatan ng Diyos. Palakpak na lang tayo. A cappella. Okay. 1, 2, 3. Pasalamatan ng Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kaganda ang loob niya ay mananatili. Atin ang isaysay, dakilang mga gawa ng Diyos na kahanga-hanga. Pasalamatan. Pasalamatan ng Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kagandahang loob niya ay mananatili. Atin ang isaysay, dakilang mga gawa ng Diyos na kahanga-hanga. O Diyos, kay buti niyo, O Diyos, kay buti niyo, pasasalamat ko ay alay sa inyo. O Diyos, kay buti niyo, O Diyos, kay buti niyo, pasasalamat ko ay alay sa inyo, Diyos. O Diyos, kay buti niyo, O Diyos, kay buti niyo, pasasalamat ko ay alay sa inyo. O Diyos, kay buti niyo, O Jesus, kay buti niyo, pasasalamat ko ay alay sa inyo. Pasasalamat ko ay alay sa inyo. Pasasalamat ko ay alay sa inyo. Hallelujah. Amen, Lord. Tunay nga na kayo'y karapat dapat pasalamatan, Panginoon, dahil kayo ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa bawat araw. Kayo po ay mabuting Diyos. Kaya naman salamat po sa inyo, Lord. Patuloy po kaming aawit na kay buti-buti nyo, Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti nyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti nyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sa uling pagkakataon, pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y di nagbabago.
Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tunay nga kayong mabuti, Panginoon, sa Yes, amin. Lord. Hallelujah. Tunay kayong mabuti sa lahat ng nagmamahal sa inyo, Panginoon. Kaya naman salamat po sa inyo, Lord. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagmamahal, Panginoon. Purihin po kayo, dakilain kayo, O Diyos. Patuloy namin itinitiwala sa inyo ang oras na to, Lord. Samahan niyo po kami sa aming gagawin. Sa inyong parangal, papuri, pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Bago po tayo mag-Bible study, Bible sharing, ano po tayo? Ibig sabihin, masasalamat kung ano yung ating karanasan for the whole year 2025. And then, this is the first day of the year. Isn't it? 2026, no po? Ano yung ating pwedeng pagpasalamat sa Panginoon aside from marami? So, isa-isa po tayo bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Ate, mag-umpisa na sa'yo. Amen. Nagpapasalamat po sa ating Panginoon dahil sa kanyang mga blessings sa amin. Kahit sabihin po natin na konti lang, pero at least nakakatulong po iyon. Konti lang. Sorry. Kung baga, kahit na yung maliit na bagay na binibigay ng Diyos sa akin ay napakalaking bagay na yun para sa aking pamilya. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil lagi niyang ang ibig ko pong sabihin ay yung presensya po niya ay nandun lagi sa in between sa aking mga pamilya. Na ang hiniling ko sa kanya is yung kapayapaan sa aking buong pamilya, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang banal na espiritu na ibig ko pong sabihin ay yung kanyang banal na espiritu ay parang yumakap sa amin upang makilala namin ng lubusan si Lord Jesus. Salamat kay Lord Jesus dahil siguro ako po yung way na siguro nga po yung kasi kailan lang naman po ako nakakilala kay Lord ay pero parang kulang pa po kasi yung kaalaman ko tungkol kay Lord. Kaya gusto ko po yung maranasan, gusto ko yung bang talagang eager ka ba na magawa mo ba yung mga bagay-bagay na para kay Lord. Ayun. At inihiling ko kay Lord Jesus yung kapayapaan sa ating lahat, lalo na sa ating church, yung happiness, yung kaligayahan na nagmumula kay Lord, mga blessings niya, yung good health natin dito sa ating sa abroad at sa ating mga bawat pamilya. Yan po ang ating kahilingan. Salamat po sa Panginoon. Amen. Ate, kayo po. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Sabay na bawat isa sa atin, lalo-lalo sabay ko. Maraming nagpapasalamat ako ng buong puso ko lang ang mga salita sa lahat ng mga kabutihan na pinagkaloob ng ating Panginoong Hesus, lalo na sa aking buhay. Sa kabila po sa loob po ng taong 2025, sa kabila ng marami mga problema, pero marami rin solusyon na pinagkakaloob niya. Bawat problema na pinagkakaloob niya sa akin pamilya, ay binibigyan niya ng solusyon. At maraming salamat dahil lalo na po na nilalayo niya kami at ako, ang aking pamilya sa anumang klase ng problema o karamdaman o anumang yan mga hindi nakakalugod sa bawat sa ating buhay ay nilalayo niya po ako at patuloy nga po na binibigyan niya ako ng source of income. Sa edad ko na to ay binibigyan niya pa rin ako ng trabaho. Kaya maraming salamat sabay na aking mga amo. Kahit nanggali ako ng Hong Kong, dinala niya ako sa Macau para magkaroon pa ulit ng source of income. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy niya akong ginagabayan. Lalong-lalo na hindi niya ako hinahayaang malayo sa ganitong mga gawain na pinaka-importante sa buhay na sa atin ng patuloy na makakilala sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Maraming salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako hinayang malayo sa ganitong gawain na magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun lang po. Maraming salamat sa
Panginoon, sapagkat patuloy niya ako sinasamahan sa bawat araw na aking buhay. Ganun din sa aking pamilya. Yun lang po. Amen. Amen, Po ang amen. Diyos. Hello. Kanina na Hello. ng Panginoon. Ako ganun din po. Kanina nga umaga habang nakahiga ako. Nakahiga lang ako, nakapikit lang ako. Pero nagpipray po ako. Tapos inaalala ko lang yung kabutihan ng Lord mula sa pasok ng January 2025 hanggang sa nagtapos. Na andun yung pag-iingat ng Lord sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, kahit malayo ako sa kanila. Maraming mga nagdaang yung mga trahedya sa Ayan. Pilipinas, mga Pagsuko. mga pangyayaring hindi magaganda sa Pinas, pero andun yung protection ng Panginoon. Sa akin naman dito, isa sa hindi ko makakalimutan na pag-iingat po sa akin, Pastor ng Lord, etong last year, dun sa trabaho ko. Anong nangyari po? Kasi nagluto po ako nag-steam ako ng itlog, isang peraso. Ngayon, malakas po yung apoy eh. Ngayon, ang nawala po sa isip ko, Pastor, kasi pumasok po ako ng kwarto, nawala sa isip ko na meron akong nakasalang. Oo. Nakaidli po ako, Pastor. Ay, Magkakalahating oras na, Pastor. Ha? Pero hindi ko na amoy sunog. Paglabas ko ng kusina, amoy sunog yung buong bahay. Sunog yung kaldero, Pastor. Tapos sunog pati yung itlog. Alam niyo po, grabe. Sabi ko, grabe, Lord, talagang Sobrang grabe pagod, yung- no? sobrang pasasalamat ko sa Panginoon. Kasi, Pastor, yung lutuan, pwedeng uminit yun Oo. sa tagal at sumabog yun. Mm. Magkakasunog pag nagkataon. Pero grabe talaga. Grabe yung pasasalamat ko sa Lord. Tapos alam niyo po, mga ilang araw yata or 1 week na nagdaan, yun yung nabalitan na nagkaroon ng sunog sa Hong Kong. Yung matinding sunog sa Hong Kong. Yun, sabi ko, grabe Lord, sobrang, alam niyo yung pag-iingat po ng Panginoon ay talaga naman, talagang salamat sa Panginoon. Grabe, Pastor, kung nagkataon, anong At mangyayari least sa hindi akin? nalaman ni amo mo. Di ba? And Lunes po yun, pagka po At least. kasi Lunes, Pastor, si amo ko bumabalik hapon na. Oo. Ang tagal, mga siguro may Yun isang ang oras ano. bago na alis yung Amoy. amoy ng Oo. lahat Fresh, ng fresh lahat na. ng bintana pinagbubuksan ko, yung tapos yung kalderong sunog na sunog, napaputi ko na Yun talaga protection. pero grabe, sabi ko, Lord, sobrang, isa yun sa hindi ko makakalimutan na pag-iingat ng Panginoon sa aking last year po, Pastor. Tapos, yun nga, kumiklab yung balita na nagkaroon ng sunog sa Hong Kong, di ba po? Ay, sabi ko, Naalala mo yung ano? opo, Pastor, kung nagkataon, baka nauna pa dito sa Macau bago sa Hong Kong. Pero grabe, sobrang grabe lang talaga. Ang maganda doon, di nalaman ni amo mo, kundi baka alam mo Totoo, na, Ani. alam mo na dati sa mga ganyan ng mga amo. Ano pa naman yan si amo ko, galit na galit yan Oo. kapag grabe, Pastor, hindi ko alam anong gagawin ko. Takot. Pero purihin po ang Panginoon, napakabuti nito. Amen, amen. Pag lagi talaga siya inuuna mo, ingatan ka talaga niya sa ano man mga Kasi problema. Pastor, ang naisip ko lang talaga, yung kalan eh. Kasi sa sobrang init na nun, pwedeng pumutok yun. Oo. At doon magsimula yung sunog. Ay, biruin niya magkakalahating oras na. So yun lang po. Salamat sa Panginoon at maraming bagay na ginagawa ang Lord sa atin na dapat po natin ipagpasalamat. Dahil totoo, hindi lang sasabi mo hindi natin maiisip pasusuka. Kulang yung mga salita na salamat, pero Amen. salamat po talaga sa Panginoon. Amen. Sa Diyos ang lahat ng Hallelujah. papuri. Amen. Si Ate Sweet. na napakabuti talaga. ng Amen. Panginoon. Ako rin po ay talaga pong punong-puno ng pagpapala. Amen. Praise God. Amen. Pagpapalo. Ngunit kansan yung kapayapaan, kagalakan ng Amen. mula sa ating Panginoon. Sabi nga po, kung wala talaga tayo sa Lord, Amen. hindi natin alam kung talagang hindi po natin kaya. Hindi natin kaya. Kumbaga, wala tayo, hindi tayo nakakatayo. Nanay, yung bag mo nga, Nay. Sa, Kasi ano po, sa kapayapaan, palagi yung kalakasan. Ako ay puno ng pagpapala. simula ng 25, umpisa pa lang ng January, gano'n. Tapos, sa asawa, sa pamilya sa Pilipinas, sa anak. Salamat sa Panginoon sa kapatid. Sabi nga po kung kailan doon tayo ginagamit, Lalo. doon talagang lalo din na gumagawa yung Kaaway ng paraan para. Dahil sabi nga po, talaga pong malakas tayo dahil kasama natin. Amen, amen. Hallelujah. Ang ating buhay. Yun yung lagi natin tatandaan. Sa lahat ng nangyayari ay may Reason. reason kung bakit niya yun pinaparanas sa atin. May dahilan. Kung gaano kabgat yung ating mga pinagdaraanan ba. Ganun din, kalaki. Hindi natin masukat kalaki yung gantimpala Amen. na ating makakamit sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po, sige
sa Panginoon. Okay, tanong ko po paggagawa ng tao, mananatili o pansamantala? Ang samantala po. Okay. Pansamantalang kaligayahan. Okay. Samantala. Ito pong dagat na yan, Oo nga. kanino po gawa yan? Lord, Palagay nyo, yung mga naunang tao, nakita nila yan, di ba? Nag-enjoy sila. Ngayon sa ating kapanahunan, enjoy din tayo. Sino magawa niyan? Gawa ng Diyos. Yes, tuloy-tuloy. Itong 2026 po, pinagbubulayan ko yung Book of Genesis. Yan. Genesis. I encourage ko po kayo. Let's start year 2026. Basahin natin ang Bible ng Dito nga ako chapter by chapter. Dito lang ako. No. So, ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung pagpunta ko rin ay dito sa Macau. Talagang sasabihin ko talagang it is one of the way of the Lord na para ako'y makapunta dito sa Macau ay para may share din ang gospel of Christ. Actually, sabi nga maigpit, kumbaga doon sa airport natin, talagang sasalang ka kung talagang hindi totoo yung ano mo. Ito po. Ako nga, yung papel ko, yung mga dokumento ko, nandito na. Nasaan yung proof na ikaw ay nagpapastor, nagpipreach? Ayan. Tapos, do you have ID? Sabi niya, yes. At alam niyo po, nung pagdating ko doon sa immigration officer, ang dami, Muslim pa yung aking magiging interview sa akin. Tapos tinignan niya, nagwa-water baptism din ako, sa picture sa cellphone. Tapos nakita niya lahat, okay, sabi niya. Praise the Lord. There is a reason for every Christian here in this world. Mayroong reason bakit tayo nagpangita dito, di po ba? Amen. Mayroong reason kung bakit iba-iba yung ating hangarin para lang sa pamilya. Pero the deeper reason why we came here in Macau, mayroong malalim na layunin ng Diyos sa atin para tayo lalong lumago sa pananampalataya. Para tayo lalong kumapit sa kanyang salita na during our trials and circumstances in our life, isa lang ang ating maaasahan, ang gawa ng Diyos. That's why I asked, ano yung gawa ng Diyos? Diba? Ngayon, ating pong pagbubulayan yung sa Book of Genesis, no? Genesis tayo, ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos. Kaya nga po sinabi ko kanina, yung gawa ng Diyos. Ang Diyos pala nasisiyahan din sa gawa niya. Diba? Opo. Di ba sa Genesis po? Diba? So, basahin ko po, ay pinakala ng Bible. Ang sabi doon, Genesis 1, hanggang ano po tayo? Hanggang chapter 2, hanggang verse 4. Okay, babasahin ko na po, no? Ang kasaysayan ng paglikha. Nung pasimulan na likahin ng Diyos ang langit at ang lupa, walang hugis o anyo ang lupa. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, patnubayan niyo po kami. Panginoong Yesus, gabayan niyo po kami. Holy Spirit, lead us. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan po namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat sa iyong mga gawa. Salamat sa iyong mga nilikha. Kami po ang nakikinabang, Panginoon, sapagkat mahal niyo po kami. Salamat po, Ama. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. In Jesus' name. Amen. Okay. So, unang pasimula nung likahin ng Diyos ang langit at ang lupa, walang hugis o anyo ang lupa. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Sa verse 4, nasiyahan ng Diyos ng mamasdan ito. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Tinawag niyang araw ang liwanag at tinawag naman niyang gabi ang dilim. Kaya tanong ko, ano bang nauna? Gabi o araw? Araw po. Hindi.
Hindi aral. Kasi paano makikita yung gabi? Hindi, gabi. Tingnan mo. Basahin natin. Ay, ganun. Sige, sige. Di ba? Bigyan niya ng liwanag. Di ba? So, sabi niya, tuloy natin ha, para maano natin. Sige po. Tinawag niyang araw ang liwanag at tinawag naman ng gabi ang dilim. Lumipas ang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Alin ang nauna? Umaga, gabi? Gabi. Tingnan mo, ano? Lumipas ang gabi Hmm. at sumapit ang umaga, hindi nag-umaga, no? Tignan natin, no? Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang unang araw. Ngayon, ang pagbubulayan natin dito, lahat ng ginawa ng Diyos ay nasisiyahan siya. Sa ating buhay, meron tayong nagagawa, nasisiyahan for a while, di ba? For the meantime lang. Pero pag ang Diyos ang gumawa sa buhay natin, lalo nating na-appreciate. Di po ba? No? Diba, binago ako ng Panginoon hanggang ngayon na nabibigyan ko ng kahalagahan yung pagbabago ng Diyos sa buhay ko. Pero pag ang tao ang nagbabago sa iyo for a year, minsan hindi man siya tumatagal, di po ba? Pero pagka ginawa ng Diyos sa buhay natin, binago tayo ng Panginoon, siya ang kumilos sa atin, matutuwa ang Panginoon. Well, I mean, the point is, pagkagawa ng Diyos sa ating buhay, pagkagawa ng Diyos ang mga nangyayari sa ating buhay, mayroong layunin ng Diyos. Anong ibig sabihin? Para siya'y malugod. At kung ating babasahin pa natin para malaman natin kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Ang sabi doon sa verse 6, sinabi ng Diyos magkaroon ng himpapawid sa pagitan ng tubig upang magkahiwalay ito. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang himpapawid upang ihiwalay ang tubig na nasa taas mula sa tubig na nasa ibaba. Kalangitan ang tinatawag niya sa himpapawid. Tignan nyo po, oh, yan. Kalangitan, tignan nyo po, no? Tapos dagat kaya kanina, oh. Sino bang nasisiyahan? Of course, ang Panginoon nasiyahan siya. Pero sinong nagbe-benefit niyan? Tayo. Diba? Pagkagawa ng Diyos, walang makakapigil sa kanyang kapangyarihan. Amen. Di ba kahit yung problema natin, makakasolusyon yung mga tao, pero for a while. Pero pagka binigyan ng solusyon ng Panginoon ang ating mga problema, talagang totally yung ating mga problema magkakaroon ng katagumpayan, solusyon sa ating mga kahilingan. Di ba, nagpapatotoo tayo, binigyan ng katugunan ng matagal ko nang hinihingi sa Panginoon. Nagkaroon ng katugunan. Si Abraham, matagal silang humihingi sa Panginoon. And yet, kukunin pa ng Panginoon. Itong si Isaac. Di ba, mayroon tayong hinihingi. Lord, hiningi ko na sa ito. Di ba? Kukunin mo, Lord. It is a act of a testing of our faith. Amen. Di ba, ang ginto, sinusubok yan para maging puro. Hindi tayo aakyat ng langit na hindi puro talaga. Lahat ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, maiwan. Why? Itong lupa na ito, alam niyo po ba, sa pagbabalik ng Panginoon, dito sa lupa hindi siya babalik. Sa alapaap siya. We will meet there in heaven, in the air. Kumbaga doon sa alapaap. Alapaap, doon tayo magpapangitan ng Panginoon. Why? Because here is full of sin. Ito po'y makasalanan. Doon po aakyat tayo sa langit. Sa langit tayo magpapangitan ng Panginoon kasama ng mga sumasampalatayang namatay na una sa atin at tayong nabubuhay in a twinkling of an eye. Dadakitan tayo ng Panginoon. Ito yung pinaka-blessed hope natin. Why we remain faithful, why we remain servant of the Lord, why we remain standing in our faith. Yung naninindigan tayo sa pananampalataya kasi mayroong pangako ang Panginoon na someday somehow dadakitin niya tayo, di ba? May pangako ka sa mga anak mo, uuwi ako na. Ay, alam nila yung mga anak natin na uuwi si nanay,
uuwi si tatay sa ganitong taon, di po ba? Yung pangako na ito'y pinangahawakan, ate, Sige lang. Hulog ka. pinangahawakan ng mga mahal natin sa buhay, maging tayo na pinangahawakan natin na pangako ng Diyos na tayo dadalhin doon sa kalangitan. Dito lang, simpleng bagay lang ang ginawa ng Diyos, naliligayahan na tayo. What more? Doon na tayo sa heaven. Wala nang iiyak doon, wala nang sakit, wala nang magtatrabaho. Alam niyo po ba, ang very purpose ng Lord na tayo nandun na sa langit? Just to worship Him. Amen. Sambahin siya. Kasi siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating Diyos, siya ang ating manlilikha. Siya ang ating Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari. Siya ang dapat lang nating paglingkuran. Matatapos na yung kapaguran natin dito. Yung kontrata natin, 1 year, 2 years. Tapos magre-renew na naman. Walang paikot-ikot lang ang buhay natin dito sa lupa. Trabaho, kaligayahan, pamilya. Ang buhay natin mayroong hangganan. Subalit pag nandun na tayo sa kalangitan, walang hanggang kapiling na natin ang Panginoon. Amen. Kaya nga po yung bagay nating ginagawa dito sa lupa, yung bagay na hindi nasisira. Bagamat po tayo nandito sa magulong sanlibutan, subalit tayo'y gumagawa doon sa mga bagay na hindi nasisira. Kaya ang sabi po, kalangitan ang tinawag niya sa himpapawid, lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Tingnan niyo po, lumipas ang gabi, sumapit ang araw, yun ang unang araw. Sumapit ang gabi, lumipas ang umaga, ikalawang araw. So ibig sabihin, ang Diyos ang lahat ang kumikilos sa sanlibutan. Di po ba? Lahat. Wala siyang hindi pwedeng gawin dito. Lahat kaya niyang gawin. Tapos ano pa? Dito sa verse 9, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito, tinawag niyang lupa. Ang tuyong bahagi at dagat naman ang magsama-samang tubig. Nasiyahan siya ng mamasdan ito. Ang lupa, anong purpose ng lupa? Sinong makikinabang sa lupa? Tayo. Tutubo yung mga halaman. Yan, mga oxygen po yan. Di po ba? Ito'y kaloob ng Diyos sa atin upang tayo'y maligayahan, malanghap natin yung sa Pilipinas. Ano na, no? Yung usok. Polluted na po dun. Dito, sariwang-sariwa yung hangin. Di ba? Ako po, lalo kong na-appreciate ang Panginoon. Pag ako'y nandito sa taas ng bundok, pangarap ko pong makapunta ng bundok. At tinugon ng Panginoon na ako'y makapunta ng bundok. Diba? Ang Panginoon, nung siya tinukso ng dyablo, nakikita mo ba yung sabi ng dyablo? Sabi niya, oo, magpatihulog ka dyan. Sabi niya, sabi naman ng nagbabato ng Panginoon ng salita niya, nagmumula sa salita ng Diyos. Sabi niya, magpatihulog ka dyan, sabi niya. Subalit na susulat, iingatan ako. Amen. So ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng Diyos, mayroong salitang panagka sa dyablo. Ganon din po tayo sa mga, ganon din po tayo. Pag tinutokso tayo ng dyablo, ang panlaban natin, yung salita ng Diyos. So ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, whether tayo individual, nag-iisa, halos lahat ng pagkakataon, mas marami yung tayo nag-iisa. Di po ba? Doon sinusubok yung ating pananampalataya. Doon din tinutukso ng dyablo yung ating paniniwala. Naniniwala po ba kayo doon? Di po ba? Kasi doon matitest yung faith mo kay Lord. As a group, hindi pa masyado. Siyempre, kung mahina ka, kung malakas kami, lalakas ka, di po ba? Di ba? Ganun naman yan. Kahit sa mga yung nagagatong na kahoy. Halimbawa,
12 yon, tanggalin mo yung isa, manghihinayin, mawawala yung apoy. Pero kung sama-sama sila, mag-aapoy. Opo. Di ba? So ano pa? Magpatuloy natin. Doon sa katlong araw, sabi dito, ang sabi niya, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang lahat ng uri ng tumutubong alamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. Nasiyahan siya ng mamasdan ito. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ikatlong araw. So ibig sabihin, ang lupa, mayroon siyang may intention ng Panginoon na ilalagay siya doon. Alangan lupa lang, walang tutubo. Diba? May tumubong halaman. Yung halaman, anong purpose ng halaman? Kakainin ba ng Lord? Hindi, kakainin ng tao. Diba? Ang dami ng taong namatay noon hanggang ngayon, mayroon pang halaman tayong nalalanghap na oxygen. It is because of God's creation. Kaya nga kanina, ang gawa ng Diyos ay nagbibigay ng kaligayahan sa kanyang mga nilikha. Amen. Pagkatapos, ang sabi, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang katlong araw. Pangapat na tayo. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw at gabi. Sa gabi, ito ang magiging batayan. Kaya pala nabibilang yung araw, buwan, di ba? Doon pala pinagbasihan yung month, day, di ba? Mayroon gano'n, no? Diba? Mayroon. Tapos yung mga celebration, mga pista. So, tapos ang sabi, lumipat yung pagkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, magbibigay ang mga ito ng liwanag sa daigdig. Di ba? Ang sabi po ng mga bihasa sa mga Bible scholar, maging mga nag-aaral din sa Biblia, yung pang malilit na star, malaki daw yun eh. Malaki daw. Kumbaga, Oo, kasi malayo tayo, pero ayon sa pag-aaral, liwanag daw yun. Tignan nyo, ang layo natin nagliliwanag, no? Ang liit lang na nakikita natin, pero malaki daw yun. Diba? Ang Earth daw, kumbaga, diba, nag-aaral tayo, yung universe, diba, alam natin. Ang mga bituin daw, ito ay nagkakaroon ng tulong, liwanag dito sa Earth, di ba? Kagaya ng sinabi ng Biblia, ang sabi rito, nagbibigay ang mga ito ng liwanag sa daigdig. Sa tuwing gabi, nagkakaroon ng bituin, maliwanag. At gayon na nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ito yung pagka-araw, ito yung araw. Pagkagabi, ito yung buwan. Diba? Upang magbigay ng liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. O, diba? Nilikha niya, no? So, ibig sabihin, habang ako'y nag-meditate sa salita ng Panginoon, lahat, siyempre, nung mga hindi pa tayo Christian, hindi naman natin alam yun. Nalikha lang yung gano'n, anong purpose niya. So, mayroong purpose. Amen. Diba? Kumbaga, napapagtanto ko na lahat ng bagay mayroong purpose ang Panginoon. Tayo may purpose ang Lord sa atin. Hindi lang tayo nilikha na magtrabaho, kumain, matulog, tapos magbigay ng pera sa ating mga mahal sa buhay. Mayroong specific na purpose ang Panginoon sa buhay natin. Pagdating natin sa pagpatapos na yung ating kontata rito, binibuild lang yung ating strong foundation, yung strong relationship natin, yung strong determination natin, yung strong will natin para pagbalik natin sa ating pamilya, nagiging matatag tayo. Likewise, kung anong nangyari kay Abraham, binild ng Panginoon yung relationship ni Abraham kay Lord. Kaya pagbaba niya, malakas na malakas.
At tandaan natin, si Jesus sa tuwing siya'y nananalangin sa bundok. Opo. Pansin nyo sa bundok. Why? Kasi malapit. Tahimik. Kapag tahimik kang nananalangin sa Panginoon, maiisip mo lahat ang dapat ipanalangin. Diba? Si Jesus, kapag siya nananalangin, alam niya yung mga dilubyong dumarating. Alam niya na mayroong mga pagsubok ang mga alagad. Nananalangin siya. Bakit siya nanalangin? Nagbibigay siya ng halimbawa sa mga alagad na sila'y manalangin, na tayo manalangin lagi kasi ang dyablo ay umiikot. Naghahanap ng masila. Naghahanap po siya ng kakampi. Kasi mainit sa impyerno. Diba? Naghahanap siya, ay, para bang sabihin niya, ako lang mag-isa rito, maghahanap ako ng, yung parang slak. Diba? Nag-evangelize din siya. Diba? Tama. Diba? Yung mga, lalo niya, tinutokso niya yung mga kalalakihan, mga babae, pera. Yung mahihina, tinutokso niya. Ang sabi nga ni mga servant ng Lord, ang pangako ng dyablo, dito lang sa lupa. Pero ang pangako ng Diyos, everlasting. Eternal. Amen. Dito paliligayaan ka ng Satanas. It might be yayaman ka for a while. Pag yumaman ang isang tao, nakakalimot sa Diyos. Totoo po yun, maraming yumaman nakakalimot sa Panginoon. Kuya, meron namang yumaman hindi nakalimot. Ewan ko lang. Diba? Once na yung pera kasi, kaya nga, ang pera ay hindi masama. Pero pagka ang pera ang humawak na sa'yo, sabi nga, money is the root of all evil. Diba? Sabi nga ng mga nagpipreach, ang mayaman ay hindi nakakatulog upang bantayin yung kanyang kayamanan. Hindi siya nagkakaroon ng kapayapaan. Diba? Nagkakaroon siya ng gwardiya, CCTV camera. Kasi binabantayan niya yung kayamanan niya. Sabi nga, for where your treasure is, there your heart. Sabi niya. Kumbaga, nasan yung kayamanan natin? Yung kayamanan natin, yung salita ng Diyos. Pag ang kayamanan natin ang salita ng Diyos, no one can defeat us. And we are more than conqueror in Christ. Why? Because greater is He. Makapangyarihan yung nasa atin kaysa sa sanlibutan. At higit pa tayong mananagumpay. Kaya nga po, ang gawa ng Diyos ay kamanghamang nga nakakaligaya sa mga nilikha ng Diyos. At siya mismo nasisiyahan. Tayo po, meron tayong ginawang nasisiyahan tayo, di ba? Kahit yung mga anak natin, ay, ang bait naman ni Mama. Ay, pinadalan ako ni Mama, di ba? Ayaw nga, pagluluto. Di ba? Yung, kumbaga, maganda pala yung once na gumawa ka ng mabuti, dapat kang masiyahan. Sa Bible, may dalawang tao, kung inyong naalala. Dalawa silang gumawa ng mabuti. Sige po. Yung isa, gumawa siya ng mabuti, hindi siya nasiyahan. Pero yung isa, gumawa siya ng mabuti, nasiyahan ng Diyos. Sino po yun? Alam niyo po ba yan? Oo, si Cain at si Abel. So, si Abel ay naghandog ng kanyang pinakamainam. Subalit itong sa Cain, naghandog siya ng kanyang ani. Pero hindi bukal ang kanyang kalooban, nainggit siya. Pinatay niya ang kanyang kapatid. So, hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay nasisiyahan. Subalit yung mga taus-pusong nanggaling na ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay buong puso nalulugod ang Panginoon. Sabi nga, sa garahe, hindi lahat kotse. Nakukuha niyo yan? Hindi lahat, hindi naman pwede yung bus doon. May motor, may tricycle, mayroong bike din, may bike. So ibig sabihin, garahe. So ibig sabihin, iba-ibang klaseng Kristiyano pumapasok. Ang mahalaga, magpatuloy tayo sa ikaw, 4 wheels ka. Yung 3 wheels, 3 wheels siya. Yung 3 wheels, hindi ka kayang gagawin ng 4 wheels. Diba? Yung 4 wheels,
hindi niya kayang gawin yung maliliit na iskinita, hindi siya makakapasok doon. Ibig sabihin, do not compare us individual to our fellow believers. Let's focus our eyes to Jesus because He is the author and the finisher of our faith. Kung lagi natin i-acknowledge ang Panginoon sa ating buhay, hindi papasok sa atin yung discrimination, yung pagkukumpara lagi. Lagi nating tatandaan sa Diyos ang papuri. Amen. Di ba? May kanya-kanya po tayong gift. May kanya-kanya tayong kaloob. Yung kaloob natin, wag natin hanapin sa kapwa natin. Ang mahalaga dito, kagaya ng ginawa ni Abel, buong puso siyang nagandog sa Panginoon. Yung paghahandog ng kapatid, wag natin tignan. Ang tignan natin kung ano yung magagawa natin. Amen. Di ba? Hallelujah. Amen. Once na tayo, ano yung nagawa natin sa Panginoon, lagi nating i-motivate yung ating sarili na, this is for the Lord. This is for the Lord. In due time, ako'y aani. Amen. Diba? Lahat ng ating mga tinanim, nagtanim ang Panginoon ng mga bunong kahoy, sinong umani? Tayo. Tayo'y magtatanim, tayo rin ang aani. Lahat ng ating itinatanim, magtanim na tayo ng mabuti. Magtanim tayo para sa kapurihan ng Diyos. So pagpapatuloy, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming nilalang na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang mamasdan ito. Bakit siya nasisiyahan? Palagay niyo po. Kasi likha niyo po kasi. Aside from Sila po, nilikha, di ba, yun ang pinakaginabangan ng mga nilikha niya yun, Lord. aside from that po, ano pa? Mayroon kong gustong marinig sa inyo eh. Nilikha niya yung ibon. Para purihin siya. Mm-mm. Para purihin siya sa kanyang mga gawa, sa kanyang kabutihan. Yung exact word gusto kong gusto kong mapakinggan sa inyo, exact word. Siya lang yung creator. Ano, Ano pa? Ate, worship siya. opo. Worship siya. Yan yung sabihin Meron akong gustong marinig sa inyo eh. Ate, baka ikaw. Pero tama yung sinabi nyo, tama. Gusto ko lang mayroong... Sambahin siya ng buong puso. Sambahin siya sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga sambahin. Parang ganun. Sambahin okay. po siya. Tama po yun. Meron lang akong gustong mapakinggan sa inyo eh. Yung exact word na, sabi niya, nasiyahan ng Diyos. Nasiyahan siya. Bakit siya nasiyahan? Kasi ginawa nila yung purpose ng pagkalika sa kanila. Di ba? Tingnan natin. Ano yung ginagawa ng hayop? Kinakain niya yung mga masasamang uhod. Di ba? Kumbaga, kung ano yung trabaho ng nilikha ng Diyos, ginagampanan nila. Nakuha niyo po. Aba. Yung the very purpose of the Lord, nakukuha nila, nagagampanan nila. Ganun din tayo. Gampanan natin ang tungkulin natin bilang mananampalataya. Yung sinasabi niyong to worship the Lord, to worship God. But before we worship God, we must obey God first. Diba? Like Abraham did. So, ibig sabihin, lahat ng ginawa ng Diyos, mayroong pong layunin, mayroong purpose, at ang Diyos ay nasisiyahan. Hindi yung nilikha niya. Di ba nung mayroong halaman na hindi namumunga nung ginawa? Tinapyas. Dapat mamunga. I encourage you, ina-encourage ko rin po tayong lahat na bring one soul. Kahit na hindi marami, kahit isa-isa lang tayo. Halimbawa, may kaibigan ka isa. May kaibigan ka isa. For the whole year, hindi na tayo magkakasya dun. Ano tayo, ang tawag dito yung make-up friendly, yung kaibiganan natin. Ang focus tayo isang soul, winning soul. Isang soul, isang kaluluwa. Wag muna nating i-focus yung marami yan. Imagine kung 20 po tayo doon. Times 2. Times 2 mo yun, 40 na tayo, no? Bring one soul in Christ. 'Di ba? Kaibigan mo,
siyang i-ano mo, i-discipleship mo. Baga, alagaan mo siya prayer, sa kaibiganin mo siya. Show the love of Christ. Di ba, mayroon naman tayong mga kaibigan. Yayain natin sa church. Pastor, ginawa ko na. Gawin pa natin para lubusang masiyahan ang ating Panginoon. Isa lang. Diba? Isa. Ako ay see to it na sa biyaya ng Panginoon. Kaya pinagpipray ko dito sa Kuloan, magkaroon ng Bible study. Well, unti-unti kumikilos ang Panginoon doon dito sa may tabi ng kulungan. Yung mga tatlo, nag-text sila kanina, hindi sila nakapunta. Busy na kasi dito kasi pagka 31 busy na sila, di ba? So, itong Sunday na ito ipapollow up ko. Tapos, ito nga, pinagpipray ko na magkaroon ng gawain dito sa Kuloan. So, I encourage you, pati ako ini-encourage ko yung sarili ko, read the Bible. Ano, 2026 na ngayon, start tayo sa Genesis. Chapter from Genesis, pagkatapos doon sa may Paul Gasper. John. Dito sa New Testament. Isa-isa. 'Di ba? 8 hours tayo, 24 hours a day. Siguro, hindi naman masama siguro mga 5 minutes, no? Kahit 5 minutes o 10 minutes, magbigay tayo ng panahon. Although alam ko naman, nagbabasa kayo ng Bible. Pero ano natin, i-try natin na tapusin ang Bible. Kaya ba? Meron po yung mga plan-plan Oo. pastor. Oo. Meron sa Bible po yun sa New Living Translation. Ayun. I-try lang natin. Kasi, the more we read the Bible, the more we the more we know, the more we obey God. 'Di ba? Kumbaga, encourage ko rin po. Ako rin, in-encourage ko yung sarili ko para basahin natin ang Bible. Para lubos na masiyahan ng Panginoon. 'Di ba? Sabi ng Joshua, meditate the word of God day and night. So, 'yun ang gagawin natin for ito pong pagbukas ng 2026. Magbigay po tayo ng mga ilang minuto lang, no? Ilang minuto sa inyo. Kung anong Pero ang kaaway po talaga pag nagbabasa Oh, nakaantok ka, Yung maintindihan po talaga yung sa una encourage ka magbasa. Nang binuksan mo na yung Bible kung bakit ba naman yung mata mo. nagbasa na ako ng towel, ganun ko. Tapos wala, tapos mamaya ayan na naman, antok na naman. Ang sabi niya, matulog ka lang, bukas na. Lalo ganun, ang Diablo talaga marunong mag-technique yan eh. Kahit hindi ka naman inaantok, pag nakatutok na yung kaya nga, no? Ganun ang nangyayari. Lagi pa ako nag-attend, kasi ko, sinarado ko na, hindi na tulog na kala ko, sakit na ng mata ko kababasa. Kasi minsan naghihilamos ako pag sobra antok ko, gusto ko magbasa, pero hindi. Talagang laban talaga, yun talaga laban talaga para makapagbasa ang laban. So, yun mo, ano lang po, yung planning, sabi nga ni Ate Joanne. Hindi mananalo ang Diablo pag talagang pinagpilit mo talaga. So, yun lang po, ibigyan natin ng panahon. Sabi nga, we will overcome. Ma-overcome natin yan by our strong will, strong determination to pursue the purposes of God in our life. Kagaya ng lagi nating naririnig, nasiyahan ng Diyos sa kanyang pagkakita, sa kanyang ginawa. Ako, lagi kong kinukot yung nasiyahan ng Diyos. Ang purpose nila sa buhay natin ay para i-share ang kanyang kabutihan. Pakilala siya. So ano pa? Patuloy natin. Dito na tayo sa ikalima, no? Sabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri sa lupa, ng hayop sa lupa, maamo, mahilap, malalaki at maliliit. At gayon nga nangyari, ginawa nga niya ang lahat ng uri ng hayop at nasiyahan siya ng mamasdan ito. Itong sinasabi ng Biblia sa may Genesis, laging mayroong sinasabing nasiyahan ang Diyos. Lagi nyo pong ilagay sa ating kaisipan, nasisiyahan ba ang Diyos sa aking ginagawa? Diba? Para ma-enlighten yung ating kaisipan whenever we commit sin, whenever
our life in troubles, in testing, dapat masiyahan ang Diyos sa buhay natin. Kasi nilikha tayo ng Diyos para siya'y masiyahan. Okay. So, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon nilikha natin ang tao. So, ibig sabihin, sinabi ng Diyos magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, yung 5 days creation. Yung ika-6, siyempre sinong tatamasa dyan? Siyempre may tao. Diba? Ganun kamahal tayo ng Panginoon. Sabi ng Diyos, likahin natin ang tao na katulad natin, na ayon sa ating wangis. Bakit? Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao na kawangis niya. Nilalang niya sila sa isang lalaki at isang babae. So ibig sabihin, ang purpose ng Diyos sa buhay natin is the word. Pagpamahala ng Diba? kanyang mga gawa. Diba? Amen. Diba? Good steward. Good steward tayo. Una, masiyahan. Tapos, mabuting katiwala. Mabuting katiwala tayo. Diba? Mabuting katiwala. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay. Pwede niya tayong pagkatiwalaan sa malaking bagay. So, it's all about yung tiwala ng Diyos sa atin. When we accept the Lord Jesus Christ as personal Savior, nagkaroon tayo ng tiwala sa Kanya. At nagkaroon ng tiwala din ng Diyos sa atin. Di ba? Pinagkatiwalaan niya tayo dahil alam niya na mahal natin ang Panginoon. And so, at ang sabi niya, nilalang nga ng Diyos ang tao na kawangis niya, nilalang niya sila ng isang lalaki at isang babae. At alam niyo po, ang Panginoon, ayaw niya tayong nalulungkot. Gusto ng Lord, tayo'y masaya. Sapagkat ang tao, pagka siya'y nalulungkot, lumalapit ang kasalanan. Diba? Lalo na, dito sa pag-a-abroad ng mga Pilipino. Number 1 na ginagamit ng dyablo, ang kalungkutan. Amen. Yan. Tapos maghahanap yung lalaki, maghahanap yung babae. 'Di ba? Kalungkutan, temptation. And so that's why tayo po pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Baga pahalagahan natin yung ating relasyon sa Lord. 'Di ba? Para siya'y nasisiyahan sa atin. Imagine, siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, nilalang nga ng Diyos ang tao na kawangis niya. Nilalang niya sila na isang lalaki at isang babae. At pinagpala niya sila. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na sa babaw ng lupa. Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng alamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Tingnan nyo, hindi tayo nilalang ng Diyos para pagutumin. God prepared everything we need. Amen. Diba? God provide everything we need. Amen. He is our great provider. Amen. He is our Jehovah Jireh. Diba? He is our Jehovah Rapha, nagpapagaling. Diba? So, ibig sabihin, ibinibigay ko naman ang lahat ng alamang luntian sa lahat ng hayop, sa ibabaw ng lupa, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, yun ang ika-6 ng araw. So, mula pagkalikha ng mga bagay, nakikita hanggang sa ika-6 na araw, yung ika-6 pagkalikhahan ng tao, yung ika-7, ito yung sinesatide niya
nagpahinga siya, ginawa niya itong sagrado. Kaya nga yung ikapitong araw, ilaan natin Para sa sa Kanya. Kanya. Amen. Actually, tayo rin ang nakikinabang nun di ba? Amen. Nakakabenga tayo. Nakakapahinga tayo. Nakakabenga tayo. Nakakausap natin siya. Amen. Di ba? Si Abraham, hindi sinama si Sarah kasi si Sarah baka nakakapagod naman, Papa. Pahinga muna tayo. Yung ibig sabihin, madidelay yung exact timing ng Isaac ng Abraham sa Panginoon kasi papagurin yung mga babae, di ba? Napapagod, mayroon bang wag na itong anak natin, di ba? Kahingi lang natin, ilang taon natin. Hindi na ako nga niregle. Tapos binigay niya, tapos bibigay pa natin. Bigay mo na lang yung ba? Ang dami natin ng alipin dito, di ba? Pero ang sinabi ng Lord, dalhin mo si Isaac at yung mga katulong mo, sabi niya, hindi niya sinama si Sarah. So ibig sabihin, ang lahat ng nangyayari at mangyayari sa ating buhay, ito'y mayroong kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya nga ang sabi, at natapos ngang likhain ng Diyos ang lahat ng nilalang na naroroon, pagsapit ng ikapitong araw, natapos niyang likhain ang lahat ng ito. At tumigil siya sa lahat ng kanyang gawain sa ikapitong araw. Ano ang ginawa niya? Binless niya. Pinagpala niya ang ikapitong araw at tinuring niyang banal, sagrado. Ang ikapitong araw, ito'y a day of Pahinga niya. rest, Rest. a day of Rest. memorable, a day of rest. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na araw ng kapahingahan, araw ng kapayapaan. Bagay, Lunes hanggang Sabado, stress ka. Pag Pito, ikaw ay hindi na stress. Rest. Release. Rest. So ibig sabihin, pagka kapitong araw na, para sa Panginoon. Yun naman po talaga pahinga dapat eh. Kasi araw ng linggo, hindi nga 24 hour na bibigay natin eh. Sandali lang, ilang oras lang tayo sa church, tapos na. Tapos yung iba, dadating pa late. So ibig sabihin, Patapos na. huwag mawawala yung purpose ng Panginoon sa Amen. atin. Dapat yun na matutunan natin. Yung purpose, ano yung purpose ng Lord sa atin? Bring one soul to Christ, di ba? Once na, halimbawa sa 2026, pag-pray natin, Lord, tulungan mo ako. Makapagdala. Amen. Nakapagdala ko ng Kaluluwa sa kanyang paanan. Yung mga purpose nila sa atin eh. Makapagdala tayo ng kaluluwa sa kanyang Para- paanan. Kasama natin maglilingkod sa Amen. kanya. Para mabawas-bawasan naman yung mga nagkakasino dyan. Oh. Ang dami. Di ba? Mabawas naman yung mga nagtatambay dyan. Di ba? Sinong gagamitin? Yung nasa loob ng iglesia. So, bring one soul. Pag-pray natin na nakapagdala tayo ng isang kaluluwa. I encourage you, women of God, mga kababahiyan, mga lingkod ng Panginoon, tayong lahat ay inatasan ng Diyos to share the gospel of Christ. Amen. Kuya, hindi ako marunong. Marunong tayo. Pakita natin na tayo Kristiyano sa ating sa kapwa Kristiyano, madali lang ipakita yung pagka-Kristiyano, di ba? Pero sabi nga, maging asin tayo sa ating mga amo, sa ating mga kaibigan. Mag-invite tayo. Kumbaga, i-set natin yung ating goal, one win soul, winning one soul this year. Ako po naniniwala, once na tayo'y tumugon sa panawagan ng Panginoon, yung church natin dyan, mag-e-expand, lilipat tayo. Amen. Amen. Kasi lahat tayo gagawa eh. Hindi na natin iaasa, mayroong naka-assign sa evangelism ministry. Hindi, tayong lahat po. Tayong lahat po, tulong tayo para dumami pa ang sumampalataya kay Kristo. Para wala nang matakay ang diablo kasama doon sa apoy ng impyerno. So, the seventh day, God rests. And ito'y sagrado. Ito'y sagrado at ito yung pagsamba natin. Itong kapito yung banal. Yung banal. So, ito yung
secret day, rest day, holiday. Ito'y para sa Diyos at sa Amen. atin. Hallelujah. Kaya tahimik dito sa bundok na ito, napakasarap manalangin sa Panginoon. Di ba? We appreciate the goodness of Christ, the goodness of God, yung faithfulness of Christ, the kindness, all the blessing that God entrusted to Amen. us. Diba? Yung pinagkatiwala sa atin. At lubos siyang at siya'y nasiyahan. Amen. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Amen. Palakpakan mo. Hallelujah. Okay, kung Glory to meron God. po kayong share, Hallelujah. mag-share po tayo bago po tayo manalangin. Inihiling ko po kay Ate Joanne, ipag-pray ang bawat isa, at si Ate Sweet mag-pray din siya, si Ate Chris mag-pray din siya, si Ate rin mag-pray. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa oras ito. Salamat po sa bawat isa sa amin, Lord, na nakibahagi sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon, si Julie, O God. Pagpalain niyo po sa Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po yung mga desire ng puso niya, O Diyos. Ingatan niyo po sa palagi ang kanyang pamilya, Panginoon, ng kanyang asawa na nasa Pilipinas, Panginoon. Kayo po ang patuloy na bumabay at sumasunod sa kanila, Panginoon. Hallelujah, sa kanyang trabaho, O Diyos. Bless niyo po siya, Panginoon. Pagpalain niyo sa kanyang simbahan, Lord. At patuloy niyo po siyang gamitin, Lord, sa inyong gawain, Panginoon. Salamat po sa inyo, Lord. Bless her life, O God. In Jesus' name, ganun po kay Sister Chris, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, O sa kanyang buhay, Lord. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanya, Lord. Sa inyong buhay, Panginoon. Alam niyo po, ang desire ng puso ng Panginoon, Panginoon. Kayo ang patuloy na magpatibay sa kanya, sa kanyang pananampalataya, Panginoon. At gamitin niyo po siya, Panginoon. Hallelujah. Na makapagdala, makapag-akay, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Panginoon. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ay gamitin niyo po, Lord, for your glory. Amen. Salamat po sa inyo, Lord. Ingatan niyo po siya sa kanyang trabaho. Amen. Pagpalain niyo po siya sa kanyang buong sambahayan. Malayo sa kanya kayo po ang lumabay at mag-ingat sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po ang anak na ito. Amen. Amen. Ganun din po kay Grace, O God, at yung nilalapit po namin sa inyo, Panginoon. Alam niyo po, kilala niyo po sa Lord. Alam niyo po yung mga dinidesire ng puso niya. Alam niyo po yung eagerness niya, Panginoon, na mag-serve sa inyo, Panginoon. May mga times na hindi po siya consistent sa pagdala ng gawain ninyo, Lord. But we pray, Panginoon, na every Sunday talaga in the day off niya, upang makasama namin siya sa pagpupuri sa inyo. Hallelujah. Kayo pong patuloy na kumilos at gumawa sa buhay ng kanyang amo, Panginoon. Yes, Lord. Ibigay po ang araw ng linggo, araw na kung saan kayo ay aming sama-samang pinupuri at sinasamba, Panginoon. Salamat po sa inyo, Lord. Naniniwala kami na walang bagay na mahirap sa inyo, Yes, Panginoon. Lord. Salamat po, Lord. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya na nasa Pilipinas. Kung paano niyo po siya iniingatan sa lugar na ito, Panginoon. Ganun niyo rin po ingatan at protektahan ang kanyang pamilya. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Pagpalain niyo po ang kanyang trabaho. Pagpalain niyo po ang kanyang amo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo at patuloy niyo po siyang gamitin, Lord, na makapaglala rin po ng mga kakilala niya, Panginoon, na madadala niya po sa gawain niyo.
perpektong kalooban ni Lord ay nakakasama ko rin po ang aking isang bahay na maglilingkod sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy kong dalangin at Panginoon po palagi para sa kanila, Panginoon. Lalo sa aking trabaho, Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang aking amo, Panginoon. Hallelujah. Nilalapit ko po ang kanyang pamilya sa inyo, Lord. I pray, Panginoon, na sila man po, Panginoon, ay makakilala rin sa inyo, Lord. Hindi man kami, Lord, pero yung mga kapwa Chinese, Lord, ay Lord, makakilala rin po ang aking mga amo sa inyo, Lord. Meron po kayong gagamitin ng mga tao, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, patuloy po kayong kumilos sa kanya, Lord, sa buhay ng kanyang pamilya. Alam niyo po yung sitwasyon nila, Panginoon. I pray, O God, na kayo rin po yung patuloy na humingi po sa kanyang ina na may karamdaman at sa kanyang ama, Lord. Hinihiling ko po sa pangalan ng Panginoong Jesus na i-touch niyo po sila, Lord, mula ulo hanggang talampakan, Lord. At naniniwala ako na ano man yung karamdaman ng kanyang mga magulang, Lord, kaya niyo po itong hipuin, kaya niyo po itong pagalingin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Lord. I pray na ma-restore po yung relasyon nila as family, O God. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Lord, sa mga nakakatiwala, Lord. We pray, Panginoon, sa inyong lingkod ng namin sa pagbabahagi ng inyong mga salita kay Pastor Joseph, Lord. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod na ito. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod, Lord. Patuloy niyo po siyang gamitin pa, Panginoon. Alam niyo po yung isa ng puso niya na makapagbukas ng mga gawain. Alam niyo po yung isa ng puso niya na makapag-akit ng mga kaluluwa sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo siyang gamitin, Lord. Hallelujah. Ay sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, palakasin niyo po siya palagi, Lord. Ang nakikita na pangangatawan. Alam niyo po yung trabaho niya. Alam niyo po yung pagod at hirap, Lord. I pray, Lord, na palakasin niyo siya mula ulo hanggang talampakan, Lord, sa kanyang physical, emotional, spiritual, Panginoon. Hallelujah. Palakasin niyo po ang inyong lingkod at ang kanyang pamilya. Ingatan niyo po sa Pilipinas ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-provide, Lord, ano man po mga pangangailangan nila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo. Salamat po sa hapon na ito, sa oras na ito, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos. Dakilain po kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Tayo sa inyo po sa prayer na. Pagkaroon namin Diyos, salamat po. Lord, pinadalain ko po yung anak ko na mag-ubod exam ngayong February. Lord, nasa tuktok po kami ng bundok na ito. Naninigluhod po kami, nagpapakumbaba. Hindi ko po, Panginoon, na nakabagan niyo po. Pagkalog niyo po, Panginoon, ang katagumpayan sa aking anak na hindi siya mag-board exam po siya this coming February. But I pray na kayo po ang magbigay ng wisdom and knowledge sa kanyang pag-e-exam. At naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Salamat po at kaming lahat na narito, Panginoon, dito sa bundok na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin ang iyong kalakasan, Panginoon, ang siyang ipagkaloob mo sa amin. Katatagan at pananagumpay sa lahat ng hamon ng buhay namin, Panginoon. Salamat at sa pagbaba namin, Lord. Dala-dala ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Ama. Salamat, salamat. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Salamat sa iyo lahat ng kapurihan, kapasalamatan, at lahat ng aming kahilingan, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon. Ito po ipinagkaloob mo. Salamat, salamat sa mga kapatiran na kasama ko dito sa bundok na ito. Naniniwala ko, Panginoon, there is a greater blessing, Panginoon, ang ipinagkaloob mo na sa amin. Salamat po, Lord. Salamat. We give all the glory and praise and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. God bless po. Thank you, Lord. God bless. Nasa bundok kami, ha? As natin, ayan. Hello. Nasa bundok kami ng Ararat. Thank you, Lord. Pakita mo yung view, Inay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Nasa bundok kami ng bundok ng Ararat. Turkey.
Yan. Okay, okay lang po kayo. Praise the Lord. Oh, meron ulit tayong 40 minutes sa pagbaba. Oh. Ay! Thank you, Lord. 30 minutes, mas madali na 40. Ay, salamat. Ayan yung bola, oh. Nahanap na namin. Nasa tuktok lang pala ng bundok. Bola, ayan yung nakikita sana. Okay. Off ko na. Ang dami niya pong ano, pastor. Okay lang. Ang dami niya pong ano. Mga anak. Manain